Hello guys, magandang hapon. So ngayong hapon ay magpatuloy na naman ako sa aking pagpipintura dito sa aming cabinet dito sa kusina. So before that, welcome to my vlog, Fresame Vlog. So ngayon, nag-umpisa ko ng nilipit na naman ang mga gamit dyan sa loob ng aming cabinet. Kasi mag-uumpisa na naman akong magwalis ng mga alikabok sa loob at pupunasan ko ng malinis na basahan para pagkatapos matuyo ay mag-uumpisa na ako sa pagpipintura. Hindi naman kagandahan ang mga kagamitan namin or mga kitchen utensils na nasa loob ng cabinet guys. Simpleng-simple lang talaga siya. Pero as long as magagamit pa namin siya, so kailangan pa talaga naming i-keep, ganun. Ganun kasi kami dito sa bahay. Mahilig kasi kami sa mga mag-recycle na mga bagay na kung pwede pang magamit is gagamitin pa talaga namin. Kasi wala naman kaming pera pambili, no? Hindi naman kami mayaman na kung ano ang mga gamit na mga magagarang mga gamit. Actually, ang mga gamit talaga niyan sama ng mga paglalagyan ng ice cream. Ganun lang talaga ang aming mga gamit na nakikip doon sa aming cabinet. O nakakatawa, di ba? At saka yung iba naman is yung mga garapon or mga garapon. Gaya ng mga pinaglalagyan ng mga kaong kung kami ay maggagawa ng mga salad, ganun. Yun lang talaga ang kinikip namin dyan guys, mostly. Karamihan dyan na nasa loob ng aming cabinet. So natatawa talaga ako habang ako ay nagvo-voice over dito. Oo, totoo talaga yan guys. Wala talaga kaming masyadong magagarang gamit. Mula sa kutsara, tinidor, baso, pinggan, mga bowl, at mga iba pa, mga basic talaga. So, ayan. Mga recycle lang talaga yan lahat. Kasi mostly kasi kami, pag meron kaming mga event dito sa bahay, mostly ang ginagamit namin is yung mga disposable talaga. Yung mga disposable plate, yung mga disposable na baso, at saka disposable na kutsara at saka tinidor. Meron lang kaming mga kutsara at tinidor at saka mga baso. Yung mga pinakamura lang talaga na mga presyo, ganon. Kasi naka-experience na kasi kami noon guys na bumili talaga kami ng mamahalin. Tapos marami man kami mga kabataan dito sa bahay. So, bigla na lang mga nangabasag. Kasi mga burara man ang mga kabataan dito sa amin. So, kaya ayun. So, mula noon, ano na talaga kami na hindi na talaga kami bibili ng mga magagara or mamahaling mga gamit dito sa aming kusina. Kasi masasayang lang, 'di ba? Masasayang lang talaga ang aming pera na naitapon lang na basta-basta na hindi pa talaga siya napakinabangan, ganun. So, ayan, maraming mga disturbo sa akin habang ako ay nag-uumpisa ng nagpipintura dito sa aming cabinet. Dumating na kasi si Mother Dear kasama ng aking mga pamangkin galing sa school kasi malapit na kasing mag-lunch. So, half day lang kasi ang klase ng aking pamangkin. So, andito na sila sa bahay. Tapos, nagtatanong pa sa akin si Mother kung ano daw ang aming uulamin. Tapos, sabi ko sa kanya, kung ano man yung ulam namin kaninang umaga, yun din ang ulam namin ngayong tanghalian. So, ganun. So, sabi niya, bakit hindi pa daw ako mag-stop muna na magpipintura. Saka ako na lang daw ako napinturan pagkatapos kong kumain ng lunch. Sabi ko sa kanya, tapos na akong mag-lunch. Kasi gusto kong mag-umpisa agad sa aking pagpipintura dito sa ilalim ng cabinet.
So nangangalay na talaga ang aking mga kamay dyan guys sa pagpipintura ko sa ilalim. Kasi wala talaga akong proper na pag-aapakan ng aking mga paa. So ayan, left and right talaga, back and forth ang aking pagpipintura dyan. Pero ang kinalabasan ng pagpipintura ko sa ilalim ng kabinet ay hindi ko nagustuhan kasi para kasi siyang pantal-pantal. Hindi siya pantay ang pagkalagay ko ng pintura. Pero ganun pa man, patuloy ko pa rin pinipinturahan. Kasi sa loob kasi, mula noong pag-umpisa dyan sa pagkabit ng cabinet namin dito sa aming kusina is hindi pa talaga yan siya napinturahan. Ang napinturahan lang talaga is dito sa harapan or sa labas ng aming kabinet, pero sa ilalim hindi siya napinturahan. So, meron ding mga part dyan sa loob ng cabinet namin na batak na dahil siguro sa kalumaan at saka yung plywood na ginagamit din namin is mura lang talaga siya. So, nung time na tumutulo yung yero namin sa itaas, so natutuluan siya. So, ayan na guys, natapos ko na rin napinturahan sa loob ng cabinet dito na mga part. So, dito lang muna hanggang dyan ang aking napinturahan sa loob ng cabinet. Kasi it's already past 2 p.m. in the afternoon at saka meron pa akong ibang gagawin, which is mag-deliver na naman ako ng tuna. So, hindi ko muna yan ibabalik ang mga nakatiwangwang dyan ng mga kitchen utensils dito sa kusina. Kasi basa pa kasi ang pintura na aking nilagay dyan sa loob ng cabinet. So, as you can see guys, parang hindi pa rin ako satisfied sa ganong klaseng pagpipintura. Kasi first coating talaga yan. Unang pintura ang nailagay pa dyan mula noong nailagay itong cabinet dito sa aming kusina. Pero di bali na lang kasi at least napinturahan siya. So sa susunod na mga panahon, pipinturahan namin siya ulit. Tapos para unti-unting kumakapal yung pintura nandoon sa cabinet. Or hanggang sa masira itong cabinet namin, so saka pa namin siya babaguhin ng bago at saka fully furnished. So far sa ngayon, ganun lang muna ang itsura ng klase ng pagpipintura dito sa loob ng aming cabinet. Hindi kagaya dito sa aming labas ng aming cabinet door na medyo makapal-kapal na talaga siya kasi pangatlong pintura na ang nailagay dyan. So, for more than at least 4 years yata itong naikabit dito ang cabinet na ito. So, dito lang kasi ang sa labas ang pinipinturahan before. So, ngayon lang kasi namin na isipan na pinturahan namin yung loob ng cabinet dito sa aming kusina. Kasi meron kasing sobrang pintura na ginamit doon sa aming second floor. So, kaya ganun. Kasi sayang naman kung hindi namin gagamitin. Pero meron pa rin natira. So, gagamitin ko pa rin yan dito naman sa part sa loob nito. So, hindi kaya basta-basta ang magpintura guys. So, napipil ko talaga ang trabaho ng isang pintor. So, ayan. Nangangalay talaga ang kamay mo. O, diba? So, kung hindi ka talaga matyaga sa pagtatrabaho sa pagtatrabaho bilang isang pintor or kahit anong gawain, kung hindi ka talagang matyaga at saka bigyan mo ng panahon, so wala talaga. So kailangan talaga isipag at tiyaga.
sa anumang klaseng trabaho na dapat natin gawin sa araw-araw. So, ayun guys. So, hanggang dito muna ang aking pagpipintura dito sa cabinet sa aming kusina. So, sa susunod ulit, doon na naman ako magpipintura. So, thank you for watching guys. God bless you all. Bye!